May nabasa po akong comment. Ang sabi niya, paano daw nagsimula yung brain tumor ko? Ano daw po yung pinagmulan? Ayun ma'am, kahit po ako ma'am, hindi ko po alam paano talaga siya nag-umpisa. Paano siya tumubo dyan sa katawan ko. Maalala ko noon, nung hindi pa ako hairstylist po, ay nakaramdam na po talaga ako ng parang nahihilo ako, tapos ang sakit ng ulo ko, nilalagnat, pero hindi ko naman akalain na sign na pala yun ng brain tumor. Parang kakaibang ano talaga siya, kakaibang sakit ba. Hindi ko lang din yun pinapansin ng mga time na yun. Kasambahay pa po ako noon, nakaramdam ako nung time na yun. Ngayon ko lang po siya na-recall, yung mga pangyayari na yun na nararamdaman ko na pala siya. Tapos dinidedma ko lang kasi sino ba naman ang mag-iisip na may brain tumor ka, na sumakit ang ulo mo, tapos para ka nahihilo. So iniisip ko pa noon nung time na yun ay baka napagod lang, na-stress lang, ganyan. Tapos hirap na rin ako makatulog nung time na yun. Pero kumbaga naramdaman ko yun, parang taon na rin siya bago na ulit. Tapos, yun nga, sinabi ko nga sa inyo na susuka na ako. Basta, ang dami kong nararamdaman talaga na mga symptoms sa katawan ko na pinapacheck up ko naman siya. Pero hindi po talaga na-trace doon na may brain tumor ako. Ngayon, ang sabi naman ng doktor ko, baka maliit pa daw po ako, ay meron na akong brain tumor. Tumubo na siya. Nag-trigger lang po talaga siya nung malaki na ako, kasi napansin ko nung stress na ako, tapos sobrang pagod na ako, kasi biruin mo nung mga time na yun, kasi hairstylist po ako, syempre maraming customer, tapos ang negosyo ko pa nun is utang. So ang goal ko lang nun is makabayad talaga ng utang, kaya kailangan kong kumayod talaga ng kumayod para ibayad sa utang, ibayad sa renta. Alam mo yun, kaya hindi ko na iniisip yung katawan ko na, uy, naabuso ko na pala yung katawan ko kakayod. So, doon pa siguro siya nag-trigger. Tapos madami akong stress noon. At saka sa lahi po kasi namin, meron po kaming mga cyst sa katawan. Tulad niyan, yung may pinsan ako na meron siyang bukol sa breast. Tapos, ang tatay ko naman pala, naoperahan din siya sa ulo. Pero, ang bukol po kasi niya nasa labas lang, dito lang, hindi sa loob. Hindi katulad sa akin, nasa loob, kailangan pa talaga ibarena yung ulo para makuha yung tumor. Sa tatay ko, ibabaw lang. So, hindi po siya delikado. May tita din ako na nagkaroon ng myoma. Mga pinsan ako na may mga cyst. So, malamang baka lahi talaga. Lahi talaga. Pero ako lang po talaga yung pinakamalala ba, kasi ako lang po yung nagkaroon ng brain tumor. Hindi ko alam kung sa lahi or kasi nung tinanong ko po yung doktor, ang sabi naman po niya ay, diba syempre pinag-aaralan nila yan, pero wala pa po silang saktong may sasagot kung saan po talaga nanggaling ang brain tumor, ano po talaga ang pinagmula nito. Ayan. So, hindi ko po alam ma'am. Hindi ko po talaga alam kung paano tumubo sa katawan ko yung tumor na yan. Kasi, unang nalaman po sa akin talaga na may bukol ako sa aking ovary. Kaya natanggalan po ako ng left ovary. Kaya nga hindi talaga nalaman agad na may brain tumor po ako, kasi nakafocus ako dun sa case ko noon na inoperahan ako sa ovary. Baka ando na naman siya. So, dun ako nagpa-check up. Tapos, sa ganyan, huli na po talaga na nagpatingin sa sa neurologist, kung hindi pa ako nagsuka, hindi pa ako lumala, hindi talaga pupunta sa neuro. Unan talagang ibang option kundi neuro talaga nung time na yun, kasi nagpa-albularyo na, kaya naubos, wala na talaga kaming pera, kada utang-utang pa kami, kasi halos taon din akong nagpa-balik-balik ng check up. Tapos puro lang resetahan ka ng gamot, painumin, tapos feeling ko hindi naman ako nagiging okay. Parang ganun yung nangyari sa akin, na hindi talaga agad nalaman na may brain tumor ako. Tapos
yun, nung na-CT scan ako, doon na talaga na ang laki na pala ng tumor ko. Nasa 3.8 cm sa pagkakaalala ko. Ganun na siya kalaki. Lumaki siya. Nung natanggal na siya, sabi ni Doc, nasa 5 cm na siya. Ganun. Kaya yun guys, hindi ko po alam kung ano talagang pinagmulan nitong aking brain tumor. Thank you po. God bless.